Ang tahimik na mamamatay tao. Yan ang tawag ng mga doktor sa blood clot. Tinatawag din itong namuong dugo. Ito ay ang pamumuo at pagkumpol-kumpol ng dugo sa loob ng ugat. Kung ito ay mapunta sa utak, magiging sanhi ito ng stroke. Kung sa puso naman, atake sa puso. At ang nakakatakot dito ay ito kahit 70% na ang bara, hindi ito masakit. Wala kang mararamdaman hanggang sa bingit na ito ng pagputok. Ang pamamanhid sa dulo ng mga daliri, panlalamig ng mga binti, ang pakiramdam na hindi mo maalala ang mga salita. Ito ang mga senyales na lumalaki na ang namuong dugo. Ngunit mayroong paraan para lubos ninyong mapababa ang panganib. Hindi ito mamahaling gamot o espesyal na operasyon. Isa lamang itong pagkain na matatagpuan sa inyong kusina. Sa video na ito ng Musika Gintong Kalusugan, sasabihin namin sa inyo kung ano ang pagkaing iyon at kung paano ito dapat kainin para maging epektibo. Halina't magsimula na tayo. Magandang araw po, ako si Dr. Rodrigo Lim. Sa loob ng mahigit 20 taon, napakarami ko nang nakaharap na pasyente. Ngayon, nais kong ibahagi muna ang kwento ng isa sa kanila. Dahil ang kanyang kaso ang tuluyang nagpabago sa aking pananaw. Si Mang Jose Cruz, 72 taong gulang ngayong taon at nakatira sa Antipolo, Rizal. Mahigit 10 taon na ang nakalipas nung una siyang nagpatingin sa aking klinika. Noon sinabi ni Mang Jose na tuwing umaga ay namamanhid ang kanyang mga kamay at nanlalamig ang mga binti. Pero sabi niya hindi naman daw ito masakit. At hindi ba't normal lang naman iyan kapag tumatanda, nagpasuri kami. Ang kanyang blood pressure ay 135/85. Ito ay borderline high blood. Ang kanyang fasting blood sugar ay 110. Ito ay pre-diabetes. Gayunpaman, hindi pa ito sa puntong kailangan niya agad uminom ng gamot. Iminungkahi ko sa kanya ang pagbabago sa dieta at pag-eehersisyo. Sumagot si Mang Jose, sige po doktor. At lumabas ng klinika na may panatag na ekspresyon. Marahil inisip niya, wala lang pala ito. Ngunit mga kaibigan, ang sandaling ito ang pinakapanganib sa lahat. Kapag narinig ng isang tao na okay lang, hindi na niya ito binibigyan ng pansin. Ang problema ay ang mga sumunod. Taon-taon, unti-unting tumataas ang kanyang mga numero. Sa ikalawang taon, nagsimula siyang uminom ng gamot sa high blood. Sa ikatlong taon, gamot sa diabetes. Sa ikalimang taon, kumuha kami ng carotid ultrasound. At nakitang halos doble na ang kapal ng pader ng kanyang mga ugat kumpara sa normal. Ang kanyang dugo ay malapot na rin. Ang dugo na dapat sana'y dumadaloy na parang tubig ay naging malapot na parang arnibal. Ngunit iginigiit pa rin ni Mang Jose na wala siyang gaanong nararamdamang sakit. Sabi niya, hindi ba't sapat ng uminom ng gamot habang nabubuhay? Hindi siya nag-aalmusal sa tanghalian, ay kumakain ng mga pagkaing may sabaw, tulad ng bulalo o sinigang, at sa gabi naman ay umiinom ng 1 o 2 tagay ng olok. Payapa ang kanyang buhay, ngunit tahimik na tumatanda ang kanyang mga ugat. Palagi ko siyang pinapaalalahanan, kailangan ninyong baguhin ang inyong kinakain, ngunit nanatiling pareho ang kanyang pamumuhay. Hanggang sa ika-7 taon, hindi ko na ito maaaring ipagpaliban pa. Mang Jose, hindi ang kawalan ng sakit ngayon ang problema. Ang mga ugat natin ay walang nerve na nakakaramdam ng sakit. Kahit 70% na ang bara, maaring wala kang maramdamang anumang sakit. Ito na ang huling pagkakataon para baguhin ang direksyon. Ngunit kahit noon, hindi pa rin gaanong nagbago ang kanyang pamumuhay. At makalipas ang 3 taon, isang umaga tumunog ang aking cellphone. Doktor, bigla na lang pong bumagsak si tatay. Hindi po siya makapagsalita at hindi maigalaw ang kanyang kanang braso at binti. Ito ay acute ischemic stroke. Ang namuong dugo na naipon sa loob ng 10 taon ay pumutok noong umagang iyon. Sa kabutihang palad, nadala siya sa emergency room sa loob ng golden time, kaya't nakalabas siya ng ospital ng walang malubhang komplikasyon. Sinabi ni Mang Jose, habang nasa kwarto ng ospital, Doktor, sana po nakinig ako sa inyo noon. Akala ko kapag hindi masakit, okay lang. Mula noon, binago ko ang aking pananaw. Hindi tayo dapat maghintay na lumitaw ang mga sintomas. Kailangan nating baguhin ang ating mga gawi habang wala pang sintomas simula ngayon din. Kaya't sinasabi ko ito sa inyo ngayon. Huwag kayong magsisi kapag bumagsak na kayo. Ngayon ninyo kailangang magbago.
Ngunit may isang bagay tayong kailangang linawin dito. Ang naramdaman ni Mang Jose na pamamanhid ng kamay at paa, ang panlalamig at pagbigat ng mga binti, ito ba ay dahil lang sa pagtanda? Hindi po. Ito ay mga babala na ipinapadala ng ating katawan. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang 8 senyales na ipinapadala ng ating katawan kapag nagsisimula ng mabuo ang blood clot. Kung mayroon kayo kahit isa man lang sa mga ito, siguraduhin tapusin ang video na ito at suriin ang inyong sarili. Una, pamamanhid ng kamay at paa. Ang pakiramdam na namamanhid ang dulo ng mga daliri pagkagising sa umaga at kailangan pang buksan at isara ang kamao para mawala ito. Marami ang nakakaranas nito. May mga taong tuwing malamig ang panahon ay nanlalamig ang dulo ng mga daliri sa kamay at paa at kahit nasa ilalim ng kumot ay malamig pa rin ang mga paa. Marami ang nag-iisip na baka mali lang ang posisyon ng kanilang pagtulog. Sinasabi nilang, talagang malamig ang mga kamay at paa ko at binabaliwala ito. Ngunit kung ang sintomas na ito ay nauulit ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, maaaring senyales ito na may problema sa sirkulasyon ng dugo. Kapag hindi nakakarating ng maayos ang dugo sa maliliit na ugat, nagsisimula ang pamamanhid sa dulo ng mga daliri sa kamay at paa. Ito ay isang maagang babala na kumikipot na ang inyong mga ugat. Ikalawa, pananakit ng binti na lumalala sa gabi. Okay lang sa umaga pero paghiga sa gabi, kumikirot ang binti at parang pinupulikat. Ibig sabihin nito ay hindi maayos ang sirkulasyon sa mga ugat sa binti. Kapag nakahiga, hindi na nakakatulong ang gravity kaya mas nahihirapan ang dugo na bumalik sa puso. Huwag ninyong isipin na dahil lang ito sa pagod. Ikatlo, mabigat na pakiramdam sa ulo at hirap sa pag-alala ng mga salita. May mga pagkakataon bang alam ninyo ang isang salita pero hindi ito agad masabi? Biglang hindi maalala ang pangalan ng isang tao at sinasabi na lang na alam mo na yun yung ano at hindi na matapos ang sasabihin. Hindi agad maalala kung ano ang kinain kahapon at pagpasok sa kwarto ay nakalimutan na kung ano ang gagawin. Minsan nangyayari ito sa lahat. Ngunit kung ang mga pangyayaring ito ay nagiging madalas at patuloy ang pakiramdam na mabigat at hindi malinaw ang isip, maaaring senyales ito na kulang ang daloy ng dugo papunta sa utak. Huwag na huwag ninyo itong baliwalain. Ikaapat, pamamaga ng binti at marka ng medyas. Pag alis ng medyas sa gabi, malalim ang marka nito sa inyong bukong-bukong at matagal bago mawala. Pakiramdam na sumisikip ang sapatos pagsapit ng gabi. Okay naman sa umaga pero pagdating ng hapon, namamaga ang mga paa. Maaaring hindi lang ito dahil sa matagal na pagtayo. Kapag hindi maayos ang sirkulasyon sa veins na iipon ng dugo sa mga binti at nagdudulot ng pamamaga, posible ring may blood clot na bumabara sa ugat. Ikalima, pananakit at pamumula ng isang binti lamang. Ito ay kailangang bigyan ng espesyal na atensyon. Kung hindi parehong binti ang masakit, kundi isa lang ang partikular na namamaga, mainit kapag hinawakan at namumula, dapat maghinala ng deep vein thrombosis. Ito ay ang pagkakaroon ng namuong dugo sa malalim na ugat. Kung ang blood clot na ito ay kumalas at mapunta sa baga, magiging sanhi ito ng pulmonary embolism. Maari itong ikapanganib ng buhay. Kung may kakaiba sa isa ninyong binti, huwag mag-atubili at magpunta agad sa ospital. Ika-6, kailangan huminto para magpahinga dahil sa pananakit ng binti kahit saglit lang na paglalakad. Kahit 5 o 10 minuto lang na paglalakad, pakiramdam na sasabog na ang binti at nawawala lang kapag nagpahinga sandali. Ito ay tinatawag na intermittent claudication. Kumipot na ang mga artery sa binti kaya hindi sapat ang dugong na ibibigay kapag naglalakad. Huwag isipin na dahil lang ito sa panghihina ng katawan. Senyales ito na malala na ang atherosclerosis. Ika-7, paninikip ng dibdib na parang may nakadagan. Pakiramdam na mabigat at masikip sa gitna ng dibdib na parang may nakaupo dito. Pananakit na nararamdaman sa kaliwang balikat o panga. Ito ay babala na kumikipot o bumabara na ang coronary artery na papunta sa puso. Lalo na kung ang sintomas na ito ay lumalabas habang nag-eehersisyo o umaakyat ng hagdan at nawawala kapag nagpapahinga, malaki ang posibilidad na ito ay anghina. Huwag na huwag ninyo itong tiisin. Ika-8, bigla ang pagiging utal, panlalabo ng paningin at matinding pagkahilo. Ito ay direktang paunang sintomas ng stroke. Kung nanghihina ang isang bahagi ng mukha,
biglang bumibigat ang isang braso o binti o pakiramdam na nabubulol, kailangan ninyong magpunta agad sa emergency room. Ang golden time ay 3 oras. Kung mas maagang magagamot, mas mababawasan ang mga komplikasyon. Mga kaibigan, kung meron kayo kahit isa man lang sa 8 sintomas na nabanggit ko, pakiusap, huwag ninyong isipin na lahat naman ay nagkakaganyan kapag tumatanda. Hindi po ito pagtanda. Ito ay mga babala mula sa ating katawan. Kung meron kayo kahit isa man lang, magpatingin sa pinakamalapit na ospital para sa blood test at pagsusuri ng mga ugat. Ngunit dito maraming tao ang nagkakamali. Doktor, umiinom po ako ng gamot para sa sirkulasyon ng dugo. Hindi po ba okay na kung iinom ako ng ginkgo biloba extract, hindi po ba sapat na alagaan ito gamit ang mga health supplement? Ito ang madalas kong marinig sa klinika, ngunit nakakalungkot hindi iyon sapat. Hindi nawawala ang blood clot sa pag-inom lang ng gamot. Hindi lumilinis ang mga ugat sa pamamagitan lang ng mga health supplement. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit. Ang mga gamot para sa sirkulasyon o ginkgo biloba extract ay tumutulong lamang na gawing mas maayos ang daloy ng dugo. Ngunit hindi nito kayang tunawin ang namuo ng blood clot o alisin ang mga duming nakadikit sa pader ng mga ugat. Ito ay parang pagbubuhos ng malakas na tubig sa baradong lababo para itulak ang bara. Kung hindi mo aalisin ang mismong dumi sa loob ng tubo, darating ang araw na tuluyan itong babara. Paulit-ulit kong nakikita ang ganitong pattern sa aking klinika. Ang mga taong umaasa lamang sa gamot. Sinasabi nila, inaaraw-araw ko po ang pag-inom ng gamot habang hindi binabago ang kanilang kinakain. Ang kondisyon ng kanilang mga ugat kahit pagkatapos ng 1 taon ay gano'n pa rin o mas lumalala pa. Sa kabilang banda, ang mga taong umiinom ng gamot at kasabay na binabago ang kanilang kinakain, lalo na ang mga sumunod sa isang pagkaing iminungkahi ko sila ibang-iba. Bumaba ang lapot ng kanilang dugo at ang kapal ng pader ng kanilang mga ugat ay hindi na tumaas o may mga kaso pangang numipis ito. Hindi lamang to base sa aking personal na karanasan. Noong 2023, may isang pag-aaral na inilathala ng Philippine Heart Association. Isang pag-aaral na sumubaybay sa 240 pasyente na may mataas na panganib sa blood clot sa loob ng 1 taon. Isang grupo na tumanggap lang ng gamot at isang grupo na nagsabay ng gamot at pagbabago sa dieta. Pagkatapos ng 1 taon, kinumpara ang pagbuti sa kanilang blood clots. Ang grupo na may kasamang pagbabago sa dieta ay 43% na mas mataas ang improvement rate. 43% po iyon. Ibig sabihin, kahit parehong gamot ang iniinom, ganito kalaki ang pagkakaiba. Depende sa kung ano ang kinakain. Ang gamot ay pantulong lamang. Ang tunay na mahalaga ay ang pagkain kinakain ninyo araw-araw. Kung gayon, anong pagkain ang dapat ninyong kainin? May isang pagkain na una kong inirekomenda sa aking mga pasyente. Ito ay ang mga isdang mayaman sa langis o oily fish, tulad ng galunggong, sardinas, tuna at tamban. Ang mga isdang ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Sa mga ito, ang mga sangkap na tinatawag na EPA at DHA ang pinakamahalaga. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng simple kung ano ang ginagawa ng mga sangkap na ito sa ating katawan. Para mabuo ang blood clot, kailangan magdikit-dikit ang mga platelet. Pinipigilan ng EPA ang pagdidikit-dikit ng mga platelet na ito. Bukod dito, tumutulong din itong unti-unting tunawin ang mga duming nakakapit sa pader ng mga ugat. Ito ay parang paglalagay ng natural na panlinis sa baradong tubo. Hindi ito kasing lakas ng mga kemikal, ngunit kung araw-araw itong unti-unting padadaluin, mas magiging mabilis ang pag-alis ng dumi kaysa sa pag-ipon nito. May isang malakihang pag-aaral na isinagawa sa Toyama University sa Japan. Ito ay isang pag-aaral na sumubaybay sa 18,645 pasyente na minsang nagka-stroke sa loob ng 5 taon. Ang grupo na uminom ng EPA ay may 9326 na miyembro at ang hindi uminom ay 9319. Pagkatapos ng 5 taon, kinumpara ang bilang ng muling pagkaka-stroke. Ang grupo na uminom ng EPA ay 6.8%, habang ang hindi uminom ay 10.5%. Sa parehong kondisyon, ang mga taong regular na kumonsumo ng EPA ay may 35% na mas mababang tsansa na ma-stroke ulit. Si Mang Jose na nabanggit ko kanina matapos siyang ma-stroke at gumaling, ang una kong inirekomenda sa kanya ay ang mga oily fish. Noong una nag-aalinlangan siya. Doktor, ano naman ang magbabago sa pagkain lang ng isda? Umiinom na rin naman ako ng gamot.
Ngunit sinabi ko sa kanya na kumain ng galunggong o sardinas ng 3 beses o higit pa sa isang linggo. Pwedeng prituhin o isahog sa sinigang. Pagkalipas ng 3 buwan, nagpasuri kami. Ang kanyang platelet aggregation level ay kapansine-pansing bumaba. Pumasok ito sa normal na range. Sabi ni Mang Jose, Doktor, dahil ba ito sa isda? Pareho lang naman ang gamot na iniinom ko. Oo. Ang numerong hindi nagbabago noong gamot lang ang iniinom niya ay nagbago noong sinabayan niya ito ng pagkain ng oily fish. Bakit posible ang ganitong pagbabago sa loob lamang ng 3 buwan? Dahil ito sa haba ng buhay ng mga platelet. Ang mga platelet ay nabubuhay lamang ng 7 hanggang 10 araw. Ibig sabihin, ang pagkain kinakain natin ay mas mabilis na nakakapagpabago sa kondisyon ng ating dugo kaysa sa inaakala natin. Kung regular kayong kakain ng pagkaing mayaman sa omega, 3 ang mga bagong nabubuong platelet ay magkakaroon ng malusog na function mula pa sa simula. Kapag naulit ang prosesong ito sa loob ng 3 buwan ay makikita na ang pagbabago sa mga numero. Kung gayon, paano ito dapat kainin? 3 beses o higit pa sa isang linggo. Sapat na ang isang pirasong kasing laki ng palad. Katumbas ito ng kalahating galunggong o isang tamban. May mga nagtatanong kung aling isda ang pinakamainam. Ang galunggong ang pinakamadaling mahanap at mura. Maganda rin ang sardinas at tamban. Mataas ang EPA content ng salmon ngunit maaaring mabigat ito sa bulsa kaya't sapat na ang galunggong o tamban. Okay din ang dilata. Ang dilatang galunggong o sardinas ay naglalaman pa rin ng omega-3. Ngunit hindi dito nagtatapos. May mga pagkain na kapag isinabay sa oily fish ay mas nagiging epektibo. Una, bawang. Ang bawang ay may sangkap na tinatawag na alisin. Pinapabagal ng sangkap na ito ang oras ng pamumuo ng dugo. Ayon sa isang pag-aaral, ang grupo na regular na kumakain ng bawang ay tumaas ng 18% ang oras ng pamumuo ng kanilang dugo. Ibig sabihin, mas matagal bago mamuo ang dugo. Kaya't mas mahirap mabuo ang blood clot. Sapat na ang 2 hanggang 3 butil ng bawang sa isang araw. Epektibo pa rin ito kahit luto. Ikalawa, sibuyas. Ang sibuyas ay mayaman sa antioxidant na tinatawag na quercetin. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagkonsumo ng quercetin ay nagpapababa ng panganib sa cardiovascular disease ng 20% at nagpapataas ng good cholesterol o HDL ng hanggang 30%. Hindi madaling masira ang quercetin sa sibuyas kahit iluto. Okay lang na isama ito sa mga ginisang ulam o sabaw. Ikatlo, luyang dilaw turmeric, ito ang pampalasang nagbibigay ng dilaw na kulay sa curry. Ang curcumin na sangkap ng luyang dilaw ay may anti-inflammatory at anti-thrombotic na epekto. Pinapababa nito ang pamamaga sa pader ng mga ugat at pinipigilan ang pagdidikit-dikit ng mga platelet. Ngunit may dapat tandaan. Kung mahina ang inyong sikmura o may problema sa apdoo, hindi dapat kumain nito ng sobra. Sapat na ang isang kutsarita sa isang araw. Ika-4 dahon ng ginkgo. Ang ginkgo biloba extract ay may epekto na magpababa ng lapot ng dugo. Ginagawa nitong mas malabnaw ang dugo para mapabuti ang daloy nito. Ngunit mayroon kayong dapat tandaan dito. Ang mga taong umiinom ng anticoagulant mga gamot tulad ng aspirin o warfarin ay hindi dapat isabay ang pag-inom ng ginkgo biloba extract. Maaari itong magpataas ng panganib ng pagdurugo. Kailangang kumonsulta muna sa inyong doktor. Ikalima, kamatis. Ang kamatis ay may lycopene, isang malakas na antioxidant. Naglalaman din ito ng natural na salicylic acid. Ito ang sangkap na ginagamit sa paggawa ng aspirin. Ayon sa isang pag-aaral ng National Cancer Center, ang grupo na regular na kumakain ng kamatis ay may mas mababang bilang ng kaso ng cardiovascular disease. Kapag niluto ang kamatis, mas tumataas ang absorption ng lycopene. Mas mainam kung lulutuin ito kasama ng olive oil. Mga kaibigan, ang 5 pagkaing nabanggit ko ay pumipigil sa blood clot sa iba't ibang paraan. Pinapabagal ng bawang ang pamumuo, pinapataas ng sibuyas ang good cholesterol, pinapababa ng luyang dilaw ang pamamaga, binabawasan ng dahon ng ginkgo ang lapot ng dugo, at pinoprotektahan ng kamatis ang mga ugat. Kung kakainin ninyo ang mga pagkaing ito kasama ng oily fish, para na ninyong pinoprotektahan
ang inyong mga ugat mula sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. Hindi ito mahirap. Hindi ito mga espesyal na pagkain. Madali itong mahanap sa palengke o grocery. Ngunit may isa pa kayong dapat malaman. Kahit parehong pagkain, maaring mag-iba ang epekto depende sa kung paano ito pinagsasama. Unang kombinasyon, oily fish at lemon o kalamansi. May mga taong nagpipiga ng lemon o kalamansi sa pritong galunggong, di ba? Kadalasan ginagawa ito para tanggalin ang lansa, pero sa katunayan napakagandang kombinasyon nito sa nutrisyon. Pinapataas ng vitamin C sa lemon o kalamansi ang absorption rate ng omega-3 fatty acids. Ayon sa pag-aaral, tumataas ito ng hanggang 25%. Pagkatapos prituhin ang isda, pigaan lang ito ng isang hiwa ng lemon o kalamansi. Sasarap na ang lasa, gaganda pa ang epekto. Ikalawang kombinasyon, kamatis at olive oil. Ang lycopene sa kamatis ay fat-soluble. Kailangan itong kainin kasama ng mantika para masipsip ng maayos. Kung igigisa ng bahagya ang kamatis sa olive oil, tataas ang absorption ng lycopene ng hanggang 4 na beses. Ngunit may dapat tandaan, hindi dapat ilagay ang olive oil sa malakas na apoy ng matagal. Ang mga mantika ay may tinatawag na smoke point. Ito ang temperatura kung saan nagsisimula itong umusok at mababa ang smoke point ng olive oil. Kapag matagal itong nasa malakas na apoy, masisira ang magagandang sangkap nito at maaring makabuo pa ng mga substance na masama sa katawan. Sapat na ang bahagyang paggisa sa mahinang apoy sa loob ng 1 minuto. O kung hindi man, sapat na ring ibuhos na lang ito sa kamatis ng hindi niluluto. May dahilan pala kung bakit ang mga Italyano ay naglalagay ng maraming olive oil sa kanilang tomato sauce. Ikatlong kombinasyon, bawang at sibuyas. Pareho silang kabilang sa pamilya ng allium. Parehong mayaman sa sulfur compounds at kapag pinagsama sa pagluto, nagkakaroon ng synergy effect. Kapag nagsama ang alisin ng bawang at quercetin ng sibuyas, mas lumalakas ang kanilang anti-thrombotic effect kumpara sa kung kakainin ng magkahiwalay. Kapag nagigisa, pagsabayin lang ang bawang at sibuyas. Sa ating mga lutuin, madalas naman itong magkasama kaya hindi na kailangan pang isipin. Ngunit may mahalaga dito, ang paraan ng pagluto. Gaano man kaganda ang pagkain, kung mali ang pagkaluto, mababawasan ng kalahati ang epekto. Huwag lutuin sa malakas na apoy ng matagal. Ang omega-3 ay sensitibo sa init. Ang alisin sa bawang ay nasisira rin sa mataas na temperatura. Ang quercetin sa sibuyas ay medyo matibay sa init pero kung masyadong matagal iluto, mayroon pa ring pagkawala. Kaya ang prinsipyo sa pagluto na ibibigay ko ay ito, mahinang apoy, sandaling pagluto at sa huli ilagay. Tandaan lamang ang tatlong ito. Mas mainam na lutuin ang isda ng dahan-dahan sa mahinang apoy kaysa sa mabilis na pagprito sa malakas na apoy. Huwag ilagay ang bawang sa simula ng pagluto kundi sa huli kapag malapit ng maluto. Mas lalabas ang aroma nito at mababawasan ang pagkasira ng nutrisyon. Sa mga ginisang ulam, huwag itong lutuin ng matagal, sapat na ang bahagyang pagkalanta. Sa ganitong paraan, mas makukuha ninyo ang benepisyo mula sa parehong sangkap. Ngunit mga kaibigan, gaano man kaganda ang pagkain, may mga exception. Pakiusap, tandaan ninyo ang mga sasabihin ko ngayon. Una, sa mga may gout. Ang oily fish ay mayaman sa purines. Ang purines ay nagiging uric acid at sa mga taong mataas ang uric acid level, maaaring magdulot ito ng atake ng gout. Kung may gout kayo, limitahan ang pagkain ito sa 2 beses sa 1 linggo at hindi hihigit sa 100 gram bawat kain. At sa panahon ng atake ng gout, mas mainam na iwasan muna ang pagkain ng oily fish. Isa pa, wag na wag pagsasabayin ang oily fish at alak. Lalo na kung isasabay sa beer o gin, mas tataas ang uric acid level dahil sa purine. Habang iniiwasan ang pagbara ng ugat, baka naman ang kasukasuan ninyo ang lalong sumakit. Ang pritong isda na may kasamang isang tagay ng alak ay isang pamilyar na kombinasyon, ngunit para sa kalusugan ng inyong mga ugat, dapat itong iwasan. Sa mga may sakit sa sikmura, ang bawang at sibuyas ay matapang. Sa mga may gastritis o acid reflux, maaaring humapdi ang sikmura kung kakainin ito ng hilaw. Siguraduhin lutuin ito at huwag kumain ng marami sa isang upuan. Sapat na ang 2 hanggang 3 butil ng bawang at kalahating sibuyas sa isang araw. Sa mga umiinom ng antikoagulan,
Tulad ng nabanggit ko kanina, ang mga umiinom ng warfarin o aspirin ay hindi dapat isabay ang pag-inom ng ginkgo biloba extract. Tataas ang panganib ng pagdurugo. Sa mga may problema sa apdo, ang curcumin sa luyang dilaw ay nagpapasigla sa paglabas ng apdo. Kung meron kayong gallstones o nagkaroon ng cholecystitis, maaring lumala ang sintomas kung kakain ng maraming luyang dilaw. Kahit mahilig kayo sa curry, limitahan ito sa 1 o 2 beses sa isang linggo at iwasan kung may nararamdamang sintomas. At ang luyang dilaw ay hindi madaling matunaw kapag isinabay sa matatabang pagkain. Kung isasabay ito sa mga pagkaing mataas sa taba tulad ng lechon o pritong manok, mabibigatan ng sikmura at maaring makaramdam ng pagka-empacho. Mas mainam na lutuin ang luyang dilaw sa mga magaang ulam tulad ng ginisang gulay o curry. At isa pa kombinasyon na nagpapababa ng epekto. Ang sibuyas ay maganda para sa ugat, ngunit kung isasabay sa matatamis na inumin o pagkain, mababawasan ang epekto nito. Dahil kapag biglang tumaas ang blood sugar dahil sa asukal, nawawala ang epekto ng sibuyas na protektahan ang mga ugat. Kung kakain agad ng matatamis na pagkain tulad ng leche, flan cake o bibingka, pagkatapos kumain, malaki ang mababawas sa magandang epekto nito. Mas mainam na iwasan ang pagsasabay ng kamatis at pipino. Ang enzyme na ascorbinase sa pipino ay sumisira sa vitamin C ng kamatis. Mas mainam na isabay ang kamatis sa olive oil o keso kaysa sa pipino. Panghuli, gusto kong pag-usapan ang ating kulturang Pilipino sa pagkain. Ang kultura natin sa mga pagkaing may sabaw. Sinigang, tinola, bulalo. Mahilig tayo sa mga pagkaing may sabaw. Nakakainit at nakakabusog. Ngunit ang sabaw ay mayaman sa sodium. Ang sodium sa isang mangkok ng sinigang ay maaring higit pa sa kalahati ng inirerekomendang dami sa isang araw. Kapag marami ang sodium na nakonsumo, tumataas ang blood pressure. Nasasaktan ang pader ng mga ugat. Nagiging mas madali ang pagbuo ng blood clot. Gaano man karami ang kainin ninyong oily fish, bawang at sibuyas, kung sasabayan ninyo ito ng maraming kanin na may sabaw at labis na sodium, nawawala ang epekto nito. Kainin po ninyo ang mga sahog at iwasan ang labis na paghigop ng sabaw. Hanggat maaari itira ang kalahati nito. Sa pagsunod lang nito, malaki na ang igaganda ng kalusugan ng inyong mga ugat. Mga kaibigan, ibuod natin ang ating pinag-usapan ngayon. Katamtaman madalas at tuloy-tuloy, ito ang 3 bagay. Mas mainam na kumain ng katamtamang dami ng madalas kaysa kumain ng marami sa isang upuan. At higit sa lahat, kailangan itong gawin ng tuloy-tuloy. Ganoon din ang nangyari kay Mang Jose. Hindi siya gumaling sa loob ng 1 o 2 araw. Naging posible iyon dahil sa tuloy-tuloy niyang pagkain sa loob ng 3 buwan. May isang pag-aaral ang Harvard School of Public Health na tumagal ng 30 taon. Ang mga taong nag-alaga ng maayos sa kanilang pamumuhay ay mas humaba ang buhay ng 12 hanggang 14 na taon kumpara sa mga hindi. Ayon sa ulat ng World Health Organization, 80% ng mga chronic diseases ay maaring maiwasan. Ganito rin sa mga sakit sa ugat, hindi ito namamana, hindi ito tadhana. Maari itong baguhin sa pamamagitan ng mga desisyon araw-araw. Sa pagsubaybay ko kay Mang Jose sa loob ng 10 taon, isang bagay ang aking natitiyak. Ang sakit na ito ay hindi nagsisimula sa sintomas kundi sa gawi. Mas mabuti ng 100 beses na pigilan ito bago pumutok kaysa gamutin pagkatapos pumutok. Huwag kayong magsisi kapag bumagsak na. Kung magbabago kayo ngayon, magagawa ninyo. Subukang maglagay ng 1 pirasong galunggong sa inyong hapagkainan ngayong gabi. Bukas ng umaga, subukang ubusin lang ang kalahati ng sabaw. Ang maliit na desisyong iyon ang magpapabago sa inyong mga ugat pagkalipas ng 10 taon. Hindi pa huli para magsimula ngayon. Ang nanay ko ay kumakain din ng 1 pirasong galunggong tuwing umaga. Sa gabi kumakain siya ng 1 kamatis dahil napakarami na niyang nakitang nagsisisi sa klinika matapos bumagsak. Kayo rin simulan ninyo ngayon. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-share po sa mga kakilala ninyong nag-aalala sa kanilang blood pressure o blood sugar. At kung maaari mag-iwan ng komento ng salitang gagawin ko, malaking tulong ito para makagawa pa kami ng mga magagandang video sa hinaharap. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Maging malusog po kayo.